Okay, welcome to our YouTube channel. So magbibigay na naman tayo ng reaction video. Ito ay tungkol na naman sa atin naman ito ay tungkol naman sa ating air defense system. Ito yung mga missile na sumasalo ng mga missile. Ito yung depensa sa mga threat o mga parating na missile sa ating bansa. So ito yung mga balak bilhin ng pamahalaan ng Pilipinas. Itong mga air defense system. Maraming pagpipilian. Ito ang ating bibigyan na reaction video ngayon, no. So, okay. So, kung gusto niyo ng mga ganitong mga topic na tungkol sa ating mga kaalaman sa ating bansa, please paki-subscribe ang ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng marami pang mga reaction video na katulad nito. And also, siyempre, itong video na to ay galing kay Mr. Talks Podcast. So, paki-subscribe din sa kanya, kay Mr. Talks Podcast. Okay? So, umpisa na natin. Nakafocus ngayon ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga air defense system. Ngunit, ano kayang air defense system ang dapat ikonsidera na bibilhin ng AFP? Yes. Ayon sa datos na ating nakalap, ay may 10 air defense missile system ang pinagpipilian ng AFP. Kayo na lang ang mamili mga katoks. Kung anong air defense system ang napili nyo, maaari nyong i-comment sa baba. Kaya panoorin natin ang buong video. Number 10. Itong air defense system na to, ito yung mga missile na sumasalo doon pa lang sa ere bago tumama sa lupa o kung saan man gusto nilang patamaan. Ito sinasalubong na ng itong trabaho nito, air defense system na to, sasaluhin niya na doon sa ere pa lang para hindi na makapaminsala sa lupa. Ayun ang tinatawag na air defense system. Ayun ang mga balak bilhin ng ating gobyerno. Okay? So, ito, tuloy pa natin. Iron Dome mula bansang Israel. Ang Iron Dome ay kayang mag-operate sa kahit na anong uri ng panahon. Ito ay dinisenyo sa pagwasak ng mga short-range rockets at artillery shells sa distansyang 4 to 70 kilometers. Ang Israel ay nagbabalak na palakasin pa ang Iron Dome. At Ayan Ayan ang isa sa mga kinukonsider nating gobyerno, yung Iron Dome system ng Israel. Dahil subok na to Subok na sa gera to. Itong Iron Dome, itong sumasalo ng mga bala, ng mga missile ng kalabang galing sa Gaza, galing sa iba-ibang bansa sa paligid nila. So isa ito sa mga kinukonsider na bilihin ng ating gobyerno, itong air defense system na to na Iron Dome na mula sa Israel. Subok naman na talaga yan di ba? Talagang subok na yan ng air defense system na Iron Dome. So, sana nga ito ang mapili. So, diretso pa natin. paabutin ang firing range nito sa distansyang 70 to 250 kilometers. Ito rin ang ginamit ng mga Yan napakalayo ng inaabot pala ng Iron Dome system na yan. 70 to 80 kilometer. Ang layo nun doon pa lang sa kalawakan sasabugin niya na yung missile na darating sa ating bansa. So okay to. Israeli laban sa mga Hamas sa Gaza Strip. Kaya kung magkakaroon ang Pilipinas ng Iron Dome, ay paniguradong kayang-kaya nating makipagsabayan sa mga kalaban. Number 9. Syempre naman pag meron talaga tayo nito Iron Dome na to, nako, sigurado ligtas mga bawat Pilipino sa atin o kaya mga instruktura, mga mahalagang infrastructure, mga building na mahalaga, ligtas kung may Iron Dome. Barak 8.
Ang air defense system na ito ay jointly developed ng bansang Israel at ng India. Isa itong surface-to-air missile at nakadisenyo laban sa kahit na anong uri ng airborne threat. Mapa-aircraft man ito, helicopters, anti-ship missiles, UAVs, at cruise missiles. Wow, ang ganda rin ng ano nito, ng features niya, no? Talagang gumigaba ng mga missile din, mga ballistic missile. Ang galing nitong air defense system na to. Sige, diretso pa natin. Ang Barak 8 ay may maximum speed of Mach 2 at O yan na, Barak 8. Grabe, ang ganda ng pangalan, no? Barak 8. may maximum operational range hanggang 100 kilometers. Wow, ang layo rin pala ng inaabot nito, mga guys. 100 kilometer. Number 8, Medium Extended Air Defense System. Ang air defense system na ito ay joint missile defense project ng Amerika, Germany at Italy. Nakadisenyo ito upang makapag-intercept ng mga short-range ballistic missiles, cruise missiles at iba pang mga atmospheric threats. Kaya din itong makapag-provide ng 360-degree defense coverage at may range na 40 kilometers. Ayan ito gagawa ng combine ng Amerika at Germany. Air defense system din to. Maganda rin to. Lahat naman magaganda Equipped din ito ng 12 missiles na kayang makapag-intercepts ng target na may altitude up to 20 kilometers. 20 kilometer. Kaso lang, 20 kilometer lang ang kayang targetin. Ganun lang, 20 kilometer. Medyo palapit na yun Number 7, Aster 30. Isang European air defense missile system. Ang Aster 30 ay isang medium-range anti-aircraft defense weapon at capable din itong makapag-operate sa kahit na anong uri ng panahon. Equipped din ito ng multifunction radar na kayang makapagbigay ng mataas na accuracy sa target nito sa distansyang 100 kilometers. Wow, 100 kilometer naman ang nararating niya. So, ang layo no 100 kilometer. So, maganda. Isa to sa mga magandang bilihin ng Pilipinas. Itong air defense system na to, no? Number 6, HQ-9 mula bansang China. Alam ko na nasa isip nyo, kalaban natin ang China, kaya ba't pa bibili ang Pilipinas ng armas mula sa kalaban natin? Oo nga, air defense na system ng China, kalaban nga natin yan. Ba't tayo bibili dyan? Pero tuloy pa natin. Ang sa akin lang naman ay gusto ko lang ipaalam sa inyo ang mga malalakas na air defense system na meron ang mundo. Anyway, back to the topic. Ang HQ-9 ay isang long-range surface-to-air missile, isang anti-satellite weapon at Wow, ang tindi nito, no? Anti-satellite na weapon. Mas matindi air defense system ng China, no? Grabe Pero China made in China. Ewan natin kung makarating sa space. ballistic missile. May operational range ito ng 120 kilometers to 250 kilometers at may flight ceiling na 50 kilometers. May kabilisan din ng HQ-9 na may maximum speed of Mach 4. Mas mabilis siya kaysa sa BrahMos. Wow, parang mas maganda yata to made in China. Antulin Mach 4 mas mabilis pa siya sa BrahMos missile. Para nakakatawa, no? Ang kaibahan lang ay mas malayo ang range ng BrahMos at mas advanced ang guidance system ng BrahMos. Ayaw nga naman pala. Mas advanced ang BrahMos missile. Itong BrahMos missile na to meron na tayo niyan. Ito nga ay ating bagong air defense system yung BrahMos missile na galing India. Number 5, MIM-104 Patriot mula bansang Amerika. Isa itong mobile surface. Wow, ayan Mas maganda to. Gawa ng Amerika to Sige, tuloy natin. To air missile at anti-ballistic missile system. Proven and tested na ang air defense system na ito.
dahil ilang beses na itong ginamit ng Estados Unidos. Mula pa nung Gulf War, Iraq War, 2014 Israel-Gaza conflict, Syrian Civil War, Yemen Civil War, Saudi Arabian at Yemeni border conflict, Russian at Ukrainian War, at ang patuloy na giyera ngayon ng Israel at ng Hamas. Wow, ah. Subok na pala to yung mga gawa ng Amerika na air defense system na tinatawag na Patriot. Subok na to, parang mas magandang bilhin to ng ating gobyerno na Patriot. Subok na sa giyera, subok na sa digmaan eh. So, sige, tuloy pa natin. Ang MIM-104 Patriot ay may operational range na 160 kilometers. Number 4, Terminal. Oh, 160 kilometer ang nararating niya, ang kanyang patamaan. So, maano to mas malayo. Parang talagang ito pinakamagandang bilhin. Di ba, no? High Altitude Area Defense. Isa rin itong anti-ballistic missile system mula bansang Amerika. Mas malakas ito kaysa sa MEDS at mas mabilis ito ng triple kaysa sa BrahMos. May operational range ito hanggang 200 kilometers. Wow, mas matindi to gawa ng Amerika din air defense system. 200 kilometer kaya niyang abutin, kaya niyang pasabugin, no? Air defense, napakalayo nun. 200 kilometer. So, mas maganda to. At may flight ceiling hanggang 150 kilometers. At may maximum speed naman na Mach 8.2. Wow, Mach. Ang maximum speed, Mach 8.2. Ang tulin nito, grabe. Halos di mo na makita to. Sa sobrang tulin, magandang asset ng isang bansa. Sigurado to pag nagkaroon ka nito, ganitong missile system na to, sigurado katatakutan ka ng mga ibang bansa eh. 2. Sa mas madaling paliwanag, ang Mach 8.2 ay may bilis na 10,000 kilometers per hour. Wow, 10,000 kilometer per hour. Ganon katulin ang missile na to. Sobrang bilis po niyan mga katoks. Number 3, S-300VM mula bansang Russia. Isang surface-to-air anti-ballistic missile system. May operational range ito na 200 kilometers at may flight altitude naman ng 98,000 feet. O yan yung made in Russia naman na air defense system, nagre-range ang 200 kilometer. Mas malayo to Grabe mas malayo ang nararating nito. Kayang pasabugi hanggang 200 kilometer na missile, mga ballistic missile o mga aeroplano, mga jet fighter. Ang layo, 200 kilometer. Alam nyo naman yung 200 kilometer kung gaano kalayo yun, di ba? Isa rin ito sa binabalak na bilhin ng AFP noon dahil subok na ito ng Russia laban sa Ukraine. Dahil yan naman talaga ang basihan sa pagbili ng armas, yung subok na at gumagana at may napatunayan na sa digmaan. Ayan ayan tinatawag na subok na nga. Isa na rin to sa made in Russia. Subok na nga sa gera to, itong mga air defense systems nila. Pero parang parang baliwala lang sa Amerika, no? Kaya nga kaya nga intercept din yun ng mga Patriot, no? Sino kaya mas sa kanila mas the best na air system, no? Tuloy natin. Number 2, David Sling. Isang joint project ng Israel at ng United States of America. Isa rin itong medium at long range air and anti-ballistic missile. Kaya nitong magwasak ng kalaban sa distansyang 300 kilometers. Oh, 300 kilometer, mas lalong malayo ang nararating nito. Malayong kaya nitong pasabugin ng mga missile na parating sa ating bansa. Parang mas maganda rin to, no? At may bilis din na Mach 7.5. Oh, na Mach 7.5, mabilis din. Grabe Ito rin ang ginamit ng mga Israeli laban sa mga Hamas.
Kung nagtataka kayo kung bakit suportado ng Amerika ang Israel ay malalaman nyo sa susunod na video ko. Ang panghuli na dapat ikonsidera ng AFP na bibilhin ay ang S-400 Triumph. Mula Yan, S-400 yan, galing din na Russia yan. Subok na rin sa digmaan yan, air defense system na yan. bansang Russia, isang long-range surface-to-air at anti-ballistic missile system. Kagaya din ng BrahMos ay meron itong operational range na 400 kilometers. Oo, yan ha. 400 kilometers, mas lalong malayong nararating nito, 400 kilometers. Ang kayang patamaan, pasabugi ng air defense system ng ng Russia. So, isa nga to sa pinakamaganda, Medyo may kamahalan nga lang ang S-400 Ayun nga lang. Mahal magbenta tong Russia eh. Kaya nga mayaman to si Putin eh. Triumph na ito dahil nagkakahalaga lang naman ito ng 44 billion pesos. Wow, 44 billion pesos. Grabe ang mahal naman. Sa isang baterya lang, kasama na ang reserve missile nito. Ang mga air defense system na nabanggit ko ay isa sa mga pinagpipilian ng AFP bilang parte ng Horizon 3 project. Pero maaari pang mabago ang desisyon ng ating gobyerno. Depende sa pangangailangan ng mga sarili nilang bulsa. De joke lang mga katoks. Gago! Ikaw, alin sa mga air defense system ang sa tingin mong makakatulong at magpapalakas sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas? Oh, yan Depende sa budget ng gobyerno, Pero kung tutusin, kaya naman eh. Kaya naman bumili ng ating gobyerno naman ganyan. Basta't wala lang yung wag lang sasamahan naman kung ano na mga kalokohan, may mga binubulsa. Yun, kayang-kaya kung walang kalokohan eh. Sana nga makabili tayo ng ganito, ng mga air defense system kasi kailangan natin 'to eh. Sa ating bansa, lalo tayo may mga threat sa atin na galing sa mga Chekwa, sa mga Chekwa na yan. So siyempre bago tayo lagasan ng tao, kailangan makabili tayo dito ng mga air defense system para hindi na tumama yung mga ballistic missile nila dito sa atin, 'di ba? So mahalaga tong defenses na ating bansa, itong mga air defense system na binanggit. So, okay. So hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo tong ganitong video o topic, so please subscribe, like, and share nyo na rin sa mga grupo nyo sa mga Facebook. Okay? And ang mahalaga lang ang may tutulong nyo lang sa akin ay paki-subscribe and like. Ayun lang. So para makagawa pa tayo ng marami pa mga reaction video katulad nito na tungkol sa ating mga kaalaman, madagdagan ating kaalaman tungkol sa ating mga nagaganap sa atin sa ngayon. Okay?